Good afternoon, everyone. It's afternoon here in Japan. Konnichiwa, Japan. At magandang hapon naman sa aking mga kababayan sa Pilipinas at sa lahat ng aking mga kababayan sa iba't ibang lupalop ng mundo. Ako po si Rosalie. Welcome to my channel, Rosalie Heart 704. Samahan niyo po ako ngayon sa aking munting hardin at tatalakayin natin ang pagbabasa ay daan sa karunungan. Reading is the path to knowledge. So, question number 1 po. Mahilig po ba kayong magbasa? Kung oo po ang inyong sagot, mahilig magbasa, napakagandang balita po yan. Dahil alam kong marami kayong natutunan sa inyong pagbabasa. At kung hindi naman po, hindi mahilig magbasa, wala pong problema. At dalangin ko kahiligan nyo po ang pagbabasa. Last year, in my work at the school, ang isang Haponesang guro nagtanong sa akin. So, Rosalie Sensei, what is your treasure? So, this is teacher meaning sensei. Mainit. Okay, teacher meaning sensei. Tinanong ako, what is your treasure? Takaramono. Takaramono wa nan desu ka? Treasure is takaramono in Japanese. So, sumagot ako sa kanya. Sabi ko, my treasure are my books. Books meaning hon. Okay? So, nagulat po ang Haponesang guro. Sabi sa akin, Rosalie, what kind of books? Sabi ko, Bible. Seisho? Bible is in Japanese, seisho. Sabi ko, yes, sensei, my treasure are my books. Then, sabi niya, marami bang Bible? Hindi po. There's only one. Okay? Ito yung old version ng King James. Meron din akong New King James. At meron din akong bilingual, Japanese and English. Dito po ako natuto ng Nihongo. Napakalalim ng Nihongo. At meron din po ako ditong masyadong makapal, thick book with explanation of the Bible. Bigay sa akin ng isang pastor na nagmula pa siya sa Jerusalem, Israel. At ito naman ay ang Tagalog na binigay sa akin ng aking kaibigan, si Ate Evelyn. So, Ate Evelyn, salamat sa pagbigay mo sa akin. Nito makakatulong to sa akin. I pray for your blessing. At dahil nabanggit ko na siya, babanggitin ko rin ang aking pamangkin na kaarawan ng buwan ng June. June celebrant. Gigi, happy birthday. Naway, pagpalain ka ng Panginoon. So, balikan natin ang tanong ng teacher sa school. Sabi sa akin, bakit daw? Why? The Bible is my treasure. Sabi ko, iba't ibang lengguwahe meron ako, pero isa lang po ang tinutumpok nito, ang ating kaugnayan sa Panginoong Hesukristo, our relationship to God. Sabi ko sa kanya, gusto ko kasi malaman kung paano ako mamuhay dito sa mundo na naaayon sa kanyang kalooban, kasi siya naman ang lumikha sa atin. Paano ako makikipaghalubilo, mamuhay sa iba't ibang klase ng mga nilalang, mapatao man o mga plants creation ni God.
parang napahanga siya sa aking sagot. Sabi niya, Subarashi. It means wonderful. Kaya, kung umpisahan natin, unang bukas pa lang natin ng Bible, Genesis 1:1, sabi dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Right? So, yun na lang po, I believe that there is the presence of the Almighty God. Kaya, binabasa ko siya, gusto ko siyang makilala ng lubusan sa aking puso. At nakilala ko siya. At ang pangalawang tanong po na gusto kong itanong sa inyo, ano ang maidudulot ng pagbabasa sa atin? What are the advantages of reading? So, syempre po, may kanya-kanyang sagot niyan. Kayo din, alam kong meron kayong sagot. Pero para sa akin, isa lang po ang tinutulpok para sa akin is to have knowledge, to become wise, to have wisdom. Dahil kung meron tayong yan, we can understand the people around us. Alam natin kung paano makikitungo sa lahat ng tao. Kaya, kung hindi tayo nagbabasa, wala tayong karunungan, wala tayong alam. Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi ni God, my people are destroyed for lack of knowledge. O ulitin ko po, sabi ni God, my people are destroyed for lack of knowledge. So kung sa Tagalog basahin natin, nalipol or nasira ang buong sambayanan, sangkatauhan, dahil sa kamangmangan. So masyadong matindi ang word na yon. It's a strong word. So, para hindi tayo masira, we have to gain knowledge, to get knowledge. So, lahat naman tayo, ayaw natin masira ang ating mga buhay. Lalo-lalo na sa mga magulang. Kung ikaw ay isang ina, ama, ayaw mong makita ang iyong anak na nasisira ang buhay. So, kailangan natin magbasa, matutunan kung ano ang nakasulat dito. Lalo-lalo na ngayon sa kapanahunan natin, we are living in this fractured world, in this chaotic world. Kung titingnan mo sa Middle East, nagigera ang Israel at ang Iran. Nakakatakot na ang mundo natin. Sirang-sira na. Tapos kung balikan natin yung story sa creation, ang ganda-ganda. Allow me to read in Genesis chapter 5 verse 1 to 3. Unahin ko lang po ito. Saglit lang. Sabi dito, when God created human beings, He made them to be like Himself. See? We are created in the image of God. Tapos, kung itutuloy natin tong pagbabasa, sabi dito, He created them male and female, and He blessed them and called them human. So, we have our first parents, Adam and Eve. Kung itutuloy natin sa verse 3, dito po ako nalungkot nang nabasa ko to. When Adam was 130 years old, he became the father of a son who was just like him in his very image. So, may nagbago. Kung hindi natin babasahin, sabihin lang natin, ang lahat pagkakaunawa natin, we are created in the image of God. Yes, probably correct. But there came up the sin, the disobedience of man. So, naputol yung holiness, yung righteousness. Instead that we are intended to be king and queens of the earth, to live eternally, to enjoy the happiness prepared by God since the foundation of the world. Naputol yun eh.
Kaya sabi dito sa verse 3, that Adam became the father of a son who was just like him. Na image na ni Adam na isang makasalanan, tuloy-tuloy na sa atin, nasisira na ang lineage. Kaya sabi ko, ay, hindi dapat natin sisihin ang Panginoon sa ating mga paghihirap. Dati sinisisi ko rin ang Panginoon dahil andito ako sa ibang bansa, isa akong dayuhan, dito ako nagtatrabaho at naninirahan sa Japan. Sabi ko, if you are God, where is your power? Mali pala yun. Mali. So, kailangan talaga nating magbasa para malaman natin ang katotohanan. What is the truth? Ini-encourage ko kayong lahat. Sana po pagpalain kayo ng Panginoon. Kasi sabi ng Gospel of John, kaya sinasabi siyang good news. Ibig sabihin, magandang balita po. Dahil kahit naputol na siya, nawala na ang holiness and righteousness ng God, pero dumating si Jesus na ipinadala ng God the Father to save us from our sins, na makabalik tayo sa kanyang kaharian. Napakaganda po. Sabi sa Gospel of John, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. So naniniwala po ako sa ganyan na if we put our trust, our hope in the Lord Jesus Christ, yung pangako, the promise of God na magkaroon tayo ng magandang buhay, mahabang buhay, at mapayapang buhay, ay makakamtan po natin. Kasi andyan na yung cure . Tanggapin natin yung cure na yun. So kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin po yan malalaman. Blessed be the name of the Lord God. He loved us very much. And in return, we have to glorify Him, to love Him with all our heart, and to love our neighbors, to love each other, tulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. So, tatapusin ko po ang ating pagtatalakay. Gusto ko lang po basahin dito sa Book of Revelation, sa chapter 4, verse 11, na pagbibigay papuri sa Diyos na Ama. Sabi, You are worthy, O Lord, our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and they exist because you created what you please. See, the power of God. So, mahalin po natin ang ating Panginoon at kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa. Naway po magkaroon kayo ng aral dito. Sinishare ko lang po ang aking karanasan dito sa ibang bansa, na ang pagbabasa ay daan sa karunungan. Reading is the path to knowledge. Maraming salamat po.